It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. We say, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, truly worthy, Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. So you deserve the praise. Worthy is your name. Oh, we lift your name. You're worthy of every praise, Lord. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And be exalted now in the you alone deserve. And your name is above all names, Lord, above all names. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, you're worthy, Lord. You're worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve
Worthy is your name. Worthy is you are worthy, Lord, of every praise, every worship, Lord. Worthy is your name. I'm alive because you're alive. I am free because you set me free. I'm alive in you, Jesus. Amen. I am yours because you said it so. I am loved and you won't let go. I'm alive in you, Jesus. Oh Spirit, come. Oh Spirit, come. Set our hearts with holy fire. This hope we have, our God's not dead, He is alive. He is Jesus, He is Jesus. Nothing and no one can stop Him. There's nothing as strong as our God is. Our God is alive. Whoa, oh. God is alive. Oh, oh. Sing this. Hey, death, where is your sting? No sin has came on me. I'm alive in you, Jesus. And there's no grave that could hold my king as He stands in victory. He's alive in me, Jesus. Let me say, oh, you're alive in me, Jesus. He is Jesus. Nothing and no one can stop Him. There's nothing as strong as our God is. Our God is alive, and He is risen. Now that we're walking in freedom, there's nothing as strong as our Jesus. Our God is alive. Whoa, whoa. Our God is alive. Whoa, whoa. Let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. Amen. You let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. Oh, we believe, Lord. Yes. You let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. Oh, let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. He is Jesus. Amen. Our God is alive. He is risen. Now that we're walking in freedom, there's nothing as strong as our Jesus. Our God is alive. Whoa, oh. Our God is alive. Whoa, oh. Let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. Amen. 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 We thank you, Father, for we are victorious because of you, Lord. You have defeated the grave, defeated death.
And we thank you, Lord, because we know that all your promises are true, Lord. We thank you for your faithfulness. We thank you, Lord, for you never change, Lord. Seasons change, Lord, but you remain constant. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, you're faithful through the ages, yes, Lord. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. We'll say, sun to the setting, say I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, amazing Lord. Seasons change, you remain the same. God remains to age, though the earth may pass away, your world remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I will remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground.
will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness. From the rising sun to the setting same, I will praise your. From the rising sun to the setting same, I will praise your. From the rising sun, from the rising sun to the setting same, I will praise your name. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. You are faithful, Lord, from beginning to the end, Lord. All your promises are true, Lord. May your Spirit move in our hearts, our minds, Lord. As we hear your word, as we learn from you, Lord. Speak to us, Lord. We thank you, Father, for we serve a God like you. We worship a God like you, Lord, who's faithful, constant, never-ending, Lord. We praise you and we honor you, Lord. May your name be lifted high, now and forevermore. Amen and amen. Palakpakan po natin ang mga. Makaupo na po na. Good morning, church. Magandang umaga po. So, ngayong umaga po, magbibigay po ako ng announcement. Pero bago ko po simulan, batiin po muna natin ang ating mga visitors para sa umagang ito. Unang-una po sa atin ay si Jasmine Claire Canela. In-invite po siya ni Bea, isa po sa ating volunteers. Sunod naman po ay si Christine Bukag. Ayan, in-invite naman po siya ng kanyang mama. Si Jean Polvorosa naman po yung nag-invite sa kanya. Thank you po. Welcome po natin sila. Palakpakan po ulit natin sila. Ayan. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating announcement sa ating umagang to. Unang-una po sa atin ay batiin po natin ang ating mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa linggong ito. Unang-una po, si Tito Henry Arellano, sa March 6 po yan. Andito po ba si Tito Henry? Okay. Kasabay niya po sa March 6 din po si Tito Vic Lianeta, taga Kogyo po sila. And sa March 7 naman po, ang ating isa sa ating mga nag-instrument sa ating praise and worship, Cadrel Santelices, sa March 7 po yan, magbe-birthday. At dumako naman po tayo sa ating magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Ayan, sweet na sweet. Si Pastor Gerard and si Ate Jaet Austria. Happy wedding anniversary po. And yung announcement naman po natin tungkol sa mga ministry na ginawa natin this past week. Unang-una po, nagkaroon po tayo ng mga puso notebook sessions sa ating mga campuses. Ito po ay sa Camp General Emilio Aguinaldo High School, sa CP Garcia High School, sa Juan Sumulong High School, sa Quirino High School, at sa Ramon Magsaysay Cubao High School. So yung mga volunteers po natin, pumapasok po sila sa mga schools para magturo ng puso notebook. And nagkakaroon din po tayo ng after-class small groups. Dito naman yan,
sa CP Garcia High School, Juan Sumulong High School, and Quirino High School. So, ayun po. And nung Friday po, sama-sama po kami dito upang magkaroon ng uplift worship night. So, nag-worship po kami sa Lord nung Friday night po yan. Andyan po sa picture, makikita nyo po. And nagkaroon po ng DBS small group ang ating mga Erod Center naman po. Si Kuya Alan po yung nag-lead nung small group session naman po. And sa Malasakit Ministry naman po, nagkaroon din po ng Malasakit Ministry dito po sa ating simbahan. Ang nag-attend naman po dito ay Erod pa rin pala. So kay Kuya Alan pa rin po yung nag-lead. And para po sa ating upcoming events, March 1 today, mamaya pong pagtapos ng first service, magkakaroon po tayo ng membership class. So para po sa hindi pa po member ng ating simbahan at nais magpa-member, attend po kayo dito sa membership class. Ito po ay gaganapin ng 1 p.m. sa room 308. So doon po sa malapit po sa escalator po yan. And next naman po sa March 7, so sa Sabado na po ito, magkakaroon po tayo ng Metro Manila District Family Day. Ito po ay gaganapin sa Quirino High School sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So lahat po ng pupunta, nire-remind po tayo na magsuot po tayo ng anything o any color na shirt, basta color blue. So, sorry. Please wear any blue shirt. So kahit anong shade, basta color blue. Ayun. Ayun pala yung tamang word. And sa March 8 naman po, next week, magkakaroon po tayo ng right hand of fellowship. So mga umattend po ng membership no nakaraan, magpakita po kayo next week para po sa right hand of fellowship po ito. And next naman po, para po sa mga gustong sumali sa ating ushering, magkakaroon po tayo ng ushering training sa Sunday din po next week. So, kanino po sila lalapit? Kay Pastor Gerard po, pag gusto nyo pong mag-usher. Next po ay ang ating campus year-ender party para po ito sa ating mga students. Palakpakan po yung mga students. Ayan. Magkakaroon po tayo ng campus year-ender party sa March 13, 2026. Wala pa po itong lugar. Dito pala sa loob ng simbahan. Ayan. Next po, dami nating event na paparating. Natuyo na yung lalamunan ko. Next po, uplift worship night po ulit. So sa March 13 po ito, 7 p.m. to 8:30 p.m. So inaanyayahan po natin ang bawat isa. Dito rin po yan sa simbahan natin. Friday po ito. And sa mga kabataan po, meron po tayong NACI 2026. Ang team po nito ay AY in the Age of AI. Ito po ay gaganapin sa May 19 to 22 sa Lapu-Lapu City, Cebu. So may mga youth po tayo na ipapadala sa Youth Congress na ito. So may mga lalapit po sa inyong mga youth mamaya na may daladalang mga papel, papapirma po nila yon, wag niyo pong takbuhan. So fundraising po ito. Tutulungan po natin sila para mas matuto pa po or mas makilala pa po nila si Lord and magamit po natin yung mga skills nila para mas ma-share po natin si Lord dito sa ating simbahan. So yun po, dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. So pagbibigay po ng ating tithes, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa time na binigay nyo sa amin para makapunta kami dito sa simbahan, Lord. Thank you for the safe travels, Panginoon, na meron kami kaninang umaga, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa kabutihan nyo, Panginoon, sa katapatan nyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ang lahat po ng meron kami, Panginoon, ay hindi namin makukuha kundi dahil sa inyo, Lord. Lord, ngayong umagang to, inaalay namin, Panginoon, yung aming tithes and offering bilang pasasalamat at pagsunod sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, Lord, yung mga handog namin na kasama yung puso namin na may pag-ibig at pagtitiwala sa inyo na hindi nyo kami papabayaan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Paramihin mo po kami, Panginoon, na mga marunong magbigay, Lord. And i-bless nyo po ang bawat isa na
I-bless niyo po yung bawat aspeto ng buhay namin, Lord. Lord, I pray na yung mga tithes and offering na to ay magamit, Panginoon, sa pagpapalawak ng kaharian mo dito sa lupa, Lord God. Binabalik po namin lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay ng ating tithes and offering. Mga segundo, naging minuto, mga linggo ay naging taon. Sa baha man o bagyo, ako maghihintay pa rin. Sa bawat hampas ng mga alon, o paghulog ng bawat tapon, ako hindi mapapagal at maghihintay pa rin. O Diyos, sa dating tapuan, tayo ay magkita. Susunitin ang pagkakataong ika'y magkasama. Sa dating tapuan, ako'y darating. Morning everyone. Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila, Diyos na banal, maraming salamat sa iyong dakilang katapatan. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na tunay kang tapat. Tunay nga, Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, ng parangal. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang mga kasamahan po namin na may sakit. Kayo po ang magpagaling sa kanila. Si Ate Marcel po na na-rush sa hospital yesterday. Si Ate Ann who has an injection today. We pray, Lord, for your healing touch to be upon them. And we thank you because you have been faithful, Lord. We remember JD also in our prayers. May your healing hand be upon him and upon them, Lord God. And pray that they would see your hand at work, Lord, and they will feel your warmth, Lord, of your hand, healing them from head to foot. Lord, gumising po kami kahapon ng may gera. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magkontrol ng buong mundo. Lord, we continue to acknowledge that you are the Lord, the King of this world. We ask, Lord God, that you put peace, Lord God, protection upon our families, relatives, friends na nasa kalagitnaan ng mga putukang ito. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang kumilos sa mga puso, isipan ng mga leaders, kay Presidente Trump, kay Prime Minister Netanyahu, and the rest, Lord, of the amirs and the prince and the kings. Will you speak to them, Lord God? And we pray, Lord, that you will enable us to find peace in the middle of all of this. We also pray, Lord, for the Philippines. Haharap po kami, Panginoon, sa impeachment case na naman ng aming Vice Presidente. Dalangin ko, O Diyos, sa politikang prosesong ito, ikaw pa rin ang manguna. Ang katotohanan, Panginoon, ang lumutang. At nawa, O Diyos, na patuloy kaming magtapat sa iyo, hindi sa tao, kung hindi sa iyo lamang, O Diyos, at sa katotohanan na iyong nilalabas. Panginoon, dalangin ko ang epekto ng gera sa gitnang silangan sa Pilipinas. Tataas na naman ang presyo ng langis, lahat ng produkto. Dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo kami. Gabayan mo kami sa kalagitnaan, Lord, ng economic problem namin dito sa Pilipinas. Ito pa po ang nangyayari. Pero kami po ay nananangan at kumakapit sa matapat na Diyos. Hindi niyo po kami pababayaan, hindi po niyo kami pagkukulangin sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita that you are with us.
till the end of age. Father, we pray that you work in our land. We also pray for the kids as they learn Jesus in room 308 and in the office. May your blessings be upon them. Pray that they would continually, Lord, know you and love you more. We pray for the teachers. May your blessings be upon them. Thank you, and we praise you, Lord God. We pray, Lord, that as we open your word, may your Spirit work in and through us. Nawa, O Diyos, na ituro mo sa amin ang tama. Bigyan mo kami ng lakas na gawin ang tama, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I'd like to welcome our twinners who are in our midst right now. Nasaan yung mga twinners natin? Tayo naman kayo. Tayo po kayo. Okay. Yung mga twinners po natin, sila po yung gagraduate na. Gagraduate pa lang, no? Thank you. Gagraduate pa lang sila sa kids ministry natin. We are trying to incorporate them to the worship service, and we're trying to assure them of their salvation. And in fact, yung pong membership class later is especially for them. No, so we welcome you here. Nagulat kayo, no? Kala nyo, Tapos, today we also would start a new series, bagong buwan, bagong series. Ito pong series na to, we'll start our study of God's Word towards our anniversary. Excited kayo? Una po, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat dahil sa gift to Jesus. Ito na po yung church sa Kogyo, may bubong na po siya. And we thank you that this project is halfway through. Wag po kayong malinlang. Halfway through pa lang siya. Kasi nalinlang din ako. Akala ko tapos na eh. Halfway through. Pero we are thankful kasi more than enough yung binigay sa atin ng Panginoon para dito. Maayos na rin po yung Meralco. So, handa na sila for summer na may bubong na yung ating extension sa Impact Kogyo. We are also sending, linawin ko lang po ito, no? Yung announcements po namin for NACY or the National Alliance Youth Congress is not to invite young people to come. Kasi pinili na po sila ng mga pastors natin to go. These are leaders, these are for leaders, and we're raising 7,000 pesos per person. No? There are about 15 young people, I guess. Kasi 4 kaming magiging yayo at yaya ng mga batang ito sa Cebu. So kaya po, nagbebenta kami ng bigas, nagbebenta kami ng musubi, nagbebenta kami ng mga gummy bears, maha blanca, lahat po para lang makuha namin yon. Una-una, it's a good time to train our young people to go to Cebu, no? I was invited to be part of the panelists, that's why I'm going. And our praise and worship team was invited to do the last praise and worship celebration of the whole Congress. Kaya din po medyo madami yung kailangan natin pumunta sa Cebu. So please pray for us as we raise funds. We thank the Lord dahil prinovide niya na yung lodging namin. Yung 7,000 na yun, pang plane ticket lang namin sa allowances ng mga bata. No? So, sige po, palakpakan po natin si Lord kasi nagpo-provide po siya. Okay? Clarification din lang po, ang right hand of fellowship, unlike before that we do it during the service, will happen right after lunch. You know why? Tanungin nyo bakit? Kasi 80 po daw yung ating iwe-welcome. So, ang ibig sabihin po nun, pagka tinawag po namin isa-isa yung pangalan nila dito, habang worship service, baka 2:00 na po, hindi pa tayo tapos. No? So, kaya after the service po natin gagawin.
Ito na po yung logo natin, the official logo for our 10th anniversary. Nagtataka po yung mga pastor kasi dapat po yung church nandun sa Impact Church 10 and beyond. Opo, hindi ko yun nakuha dito sa ano na to. Pero basically, our theme is 10 and beyond, stronger and more courageous, based on Joshua, the book of Joshua. So, Joshua 1:9 actually. Yung series po natin will start today until March, and then we'll have a break on the Holy Week. Yung series natin will talk about God's faithfulness. How God is faithful to each one of us. To the spreading of the gospel through His faithfulness sa bawat buhay ng bawat isa. Okay? Sa faithfulness din niya sa church. And then come Easter, after Easter, we will start to study the book of Joshua. Basing doon po sa ating topic nga, sa ating theme for this anniversary. Okay po? And we will end that towards the, hanggang July 26 na. Excited, no? Exciting, no? Parang hindi kayo excited. Parang kami lang, eh. Please pray with us because we will still have the family camp. We decided na 2 na lang yung family camp instead of 3 kasi pamamatay na po kami nun pagka ganun pa. So the first week of July would be the Cubao family camp. And the second week would be Kogyo and Malasakit. Or pwede din nating pagbaliktarin. Basta po, first and second week yon. Tapos yung last week of July will be our anniversary. Hindi po tayo dito mag-anniversary sa Quezon City Sports Club. Po tayo mag-anniversary. Nakabook na po tayo doon. Okay? So you'll see a lot of these posters and a lot of these things all throughout the days to come. Okay? Galing po kami sa Regional Forum ng Kamakop sa Palayan City, Nueva Ecija. Masaya naman po kami dahil hindi po kami pinagalitan doon ng mga bishop natin. But in-encourage na po nila tayo. And please pray particularly because we resubmitted our proposal para po mabenta natin yung unit actually, hindi. Mag-assume sila dun sa utang natin for the condo unit that we're paying. Bibigay na natin sa kanila. No? So please pray that they would approve that. And we came home encouraged by the word of the Lord and by what God is doing in Kamakop. And ako po personally, na-feel ko yung concern ng ating bishop, especially sa ating mga nagre-renta ng mataas sa Metro Manila. No? So, hopefully, may gawin sila at tulungan tayo. Yon. Punta na ako sa 12 minutes na ako. Announcements lang yung pinagagawa ko. Doon na tayo sa Kita ginaganyan ngayon. Maaga pa. Ay, maaga pa nga. Tama ba ako sa oras ko? Anyway, si Hudson Taylor is a missionary in China. He's one of those heroes that I have when I was growing up. Laking Sunday school po ako. Yung mga pinsan ko nga dati, hinahata ko pa yun sa VBS. Ngayon, pastor's wife na po yung isa. Kasi nga, laking Sunday school kami. And nung araw, sa pag-alliance ka, kailangan may missionary story kayo. Kasi Christian and missionary alliance tayo. Yung missionary, middle initial natin yun. Diba? Hindi lang tayo Kristiyano, kundi misyonero din tayo. So, pinag-aaralan namin yung mga storya ng mga missionaries. And one of them, and one of the most important, most influential
19th century, 18th century missionaries Hudson Taylor. So he went to China 1853. No? Doon po siya nagumpisa. Sa China, he founded the China Inland Mission, which is now, I think, OMF, if I'm not mistaken, Overseas Missionary Fellowship. No? Ito pong SIM, o China Inland Mission, is dedicated to reach the inland part ng China. Okay? Dedicated to go to the provinces in China para i-share yung gospel. And that's the legacy of Hudson Taylor. Pumunta po siya doon, 17 years old siya. Nag-prepare po siya bilang isang doktor para meron siyang credibility pagpunta niya doon. Unfortunately, si Hudson Taylor sakitin. No? So, he encountered a lot of sicknesses in China. Higit sa lahat, dahil puti siya, kahit maputi po yung mga Chinese, hindi, madilaw sila eh. Hindi, maputi sila. Singkit. Eh siya po Briton. So kita nyo naman, di ba? So, sabi niya, walang nakikinig sa akin. Walang nakikinig, walang gustong tanggapin yung gospel dahil siya ay foreigner. In fact, some of them wants to kill him. So, ang ginawa niya ay nagmukha siyang Chinese. So that the gospel will come into the hearts of the Chinese, no? Tapos po, so over 51 years, he was tirelessly promoting cross-cultural missions in China. Advocated for missionaries to adopt Chinese dress and customs to better talk to the locals. Parang si Pastor Pax Joji lang po, para maka-reach talaga siya sa mga unreached natin ditong society. He would play basketball, pickleball. Diba? And we're hoping that the church will come out from that ministry. Kasi nga, yun yung approach ngayon. Be like them so that they would be able to hear the gospel. So, si Hudson Taylor created this, or founded this missions group. No? And all throughout the years, his vision and faith inspired thousands of missionaries and pastors and reshaped Protestant missions worldwide. Na gusto na nating maging contextual. In fact, sa akin, isa siya sa mga heroes, isa siya talaga sa mga nilulook up kong misyonero na kahit ang hirap-hirap ng pinagdaanan niya, he continued on. Even, alam niyo po yun, sa mission field, ang daming anak na namatay sa kanya. Sa mission field, yung asawa niya namatay, although nag-asawa siya ulit, pero alam niyo yung masakit na yun? But he continued on doing the work of the Lord. It did not come easy for Pastor Hudson Taylor. While ministering in China, he faced a lot of trials, sufferings for the sake of the gospel. But our God, our faithful God, made him faithful along the way as he faced each trial. Sa pagharap niya sa bawat pagsubok niya bilang isang misyonero, the Lord made him faithful and inspired a lot of missionaries along many generations. This morning, we will look at 2 Thessalonians 3:1-5. And I invite everyone to stand up as we read God's word.
This is 2 Thessalonians, hindi po 1 Thessalonians, sorry. Let me read it. 2 Thessalonians 3, 1-5. As for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. And pray that they may be delivered from the wicked and evil people, for not everyone has faith. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. We have confidence in the Lord that last verse, may the Lord direct your hearts into God's love, Christ's perseverance. May the Lord add blessings to the reading of His word. You may be seated. So, when we look at these things, I'd like to share 3 facts. Una, God is faithful. He will strengthen and guide you from the evil one. God is faithful. Tapat po daw ang Diyos. Poprotektahan niya kayo at papalakasin niya kayo mula sa masama. The Lord is faithful. He will strengthen and protect you from the evil one. It's fact number 1. See, not all will have faith. Tama? Kahit na minsan pag-share natin ang gospel, kahit buong buhay na natin, binuhos na natin sa pag-share ng gospel, sa pag-love sa kanila, there are times na hindi pa rin sila maniniwala. Tama ba? Parang si Gandhi. Sabi niya, I like your Christ, but I don't like your Christians. Tama? Kahit na siguro, ipakita ni Mother Teresa kay Gandhi yung kabutihan ng Panginoong Jesus, pero kung siya mismo sarado na sa gospel, wala tayong magagawa. Ang makaka-penetrate lang doon, banal na spirito. Tama po ba? So, but Paul also says and asserts that God is faithful. Tapat ang Diyos. Laging dakila ang katapatan ng Diyos. Ang pangako niya, papalakasin niya tayo papalakasin niya tayo. Lagi na tumatayo sa tama. Babantayan niya tayo mula sa kaaway. Iba yung ikaw mismo ang Guys, di ba? Ito yung gusto kong sabihin dito eh. He will protect you from the evil one. In fact, yung promise po ng Panginoon, pagka may temptasyon na nakaharap sa'yo, meron ding daan palabas ng temptasyon na yon. Kuha nyo? Nyari, may lalapit sa'yo. Gusto kang manigarilyo o mag-vape. Palapit siya sa'yo. Di ba? Tapos, anong gagawin mo? Yun ang tanong. Kasi sigurado, merong daan palayo dun sa tao na yon at may daan palapit dun sa tao na yon. Ang pagkakaiba ng proteksyon ng Diyos, pag ikaw mismo yung palapit sa kasalanan, hindi ka niya mapoprotektahan. Tama po ba? Parang minsan yung kasalanan kumakatok sa sa puso mo sa isipan mo Tama ba ako? Gawin mo ko, masarap ako Tama? Pero every time there's a temptation, the promise of the Lord, He will let you He will give a way for you to get out of that temptation. The point is that you also protect yourself. You make a choice na alis ako sa sitwasyon na yon. That's the difference between the temptation of Joseph and David, di ba? Si David, nakita niyang naliligo si Bathsheba, sumilip pa siya lalo Si Joseph, ang ginawa, tumakbo sa kasalanan. Gets nyo? The Lord will protect us from evil.
and will guard us every time. Tapat yung Diyos doon. Pero, dapat maging tapat ka din sa Panginoon na piliin mo siya sa araw-araw ng buhay mo. Yung tipong pag namimiss mo yung kasalanan na ginagawa mo at alam mong papunta ka dun sa pwesto ng nagkakasala ka, iwas-iwas ka na. Kukuha niyo ako? Diba po, minsan kasi meron tayong kasalanan, may paborito tayong kasalanan, may paborito din tayong pwesto kung saan natin gagawin yung kasalanan na yun. Tama? Pag po kayo natatempt na pumunta doon, iwas na kayo, punta na kayo dun sa pwesto nyo where you have your devotion, where you have the Lord, and be satisfied with the Lord. Pastor, parang ang hirap naman ang sinasabi mo. Ay talaga. Pero tandaan mo, tapat ang Diyos na magpapalakas sa iyo every time that happens. And every time that you choose God, He is protecting you and He will protect you from the evil one. He will strengthen your faith. See, in this world, not everyone will believe the gospel of Christ, and many will suffer for the sake of the gospel. But remember, God is faithful. He will rescue you and deliver you from the wicked people. Minsan, yung pinaka-wicked people na kilala mo, ikaw. Kasi ikaw yung magdadala sa kasalanan. Gets mo ko? Minsan tinuturo natin yung kaaway natin eh. Hindi ako makapagpatawad. Kasi itong ginawa niya ganun eh. Di ba? Pero sa totoo lang, sino dapat magpatawad? Sarili mo. Tama? The Lord will, God's faithful that He even would protect you from yourself. The hardest person to lead is yourself. Mga kapatid. Sometimes, sabi ng isang commentary na binasa ko dito, sometimes daw, the worst of the wicked people here on earth is inside the church mismo. Tayo mismo. Di ba? Tayo mismo nag-stop sa spread ng gospel, hindi naman dapat. Tama? So, mga kapatid, mga kapwa ko Kristiyano, kailangan po nating i-lead yung sarili natin. Kailangan nating tandaan na hindi yung wicked people hindi lang nasa labas. Pwedeng nasa loob. Pwedeng nasa loob ng sarili mo, ang utak mo, ang puso mo. Lahat ba yan nakasurrender na sa Diyos? Gets niyo po ako? Kasi minsan I have to always remind myself that I love Jesus Christ. And it's not me living in me, but it's Christ living in me. Minsan meron ako mga kaibigan na yung shout out sa Facebook, ang sasakit na eh. Sabi ko, anong nangyayari? Ay, pastor, kay ano po kasi yan? Kasi po yung ka-office mate ko kasi, ang sarap batukan eh. Nagpa-power struggle po kami. Diba? Minsan ang advice ko lang, pag ba na shout out mo yan, may mangyayari. Wala din naman. Diba? Ilabas mo na lang sa akin. Kaya pag meron kayong inis na inis, PM nyo lang po ako. Sasanggain natin. Si Hudson Taylor had persecution and hostility. He faced suspicion. He faced opposition from the locals, especially in the inland provinces of China, where foreigners are distrusted. Kaya nga, inaatake siya by wicked people.
God's protection was upon him. Remember, God's protection is upon you. But I also want to put today na ikaw mismo, may choice ka. Pupunta ka ba sa evil o pupunta ka sa tama? Say, remember, God is faithful. He will rescue you, deliver you from wicked people. So how will we apply this? That God is faithful. He will strengthen and guard you, strengthen you and guard you from the evil one. Suggestion ko po, always trust the faithful God that He will strengthen your faith daily. Okay? Araw-araw po, papalakasin ng Diyos ang inyong pananampalataya. Pero kailangan, araw-araw din, minimit nyo siya. Kuha nyo po ako. Paano papalakasin ng Diyos ang pananampalataya mo kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Kung hindi ka naman nananalangin? Kuha mo? So, sabi po dito, araw-araw sa kanang Bible, araw-araw manalangin ka. Sino po dito yung nagko-quiet time ka pero feeling mo walang nangyayari? Walang banal na spirito na pumapasok sa puso mo, walang iyak kang nararamdaman, yung normal lang. Sino po nakakaramdam nun? Ako lang? Kayo Hindi nyo nararamdaman yun? Nararamdaman natin yun minsan, di ba? Kaya nga sabi ni Agustin, and then ni Ignatius, ni Saint Ignatius, dun sa kanyang mga spiritual disciplines, yung pong iyak, yung pong parang nasa mountain high experience ka, ang tawag po dun, consolation. Consolation prize lang po yun. Alam niyo po kung anong totoong premyo? Pag nagdi-devotion kayo, kasama nyo si Lord. Amen? Whether there is that spiritual reflection and magnification ng emosyon mo o wala, kasama mo at nasa presensya ka ng Diyos. Pinili mo na maging nandun ka, umuupo ka, dun sa devotional time mo, nagpe-pray ka, kahit na may ginagawa kang, naglalabas ka ng sama ng loob mo. That's a time that you can reflect, then go ahead. Kuha niyo ako. So, mga kapatid, kahit po walang consolation prize, get the prize. Kuha. Always strengthen your faith by reading God's Word and praying to the Lord. He will protect you from yourself. May wickedness pa rin sa atin, tandaan nyo. And He will protect you from the wicked people around you. Point number 2. God is faithful. He will enable you to continue in doing the things He commanded us to do. Remember? Ano po ba yun? Sabi sa Matthew 28:18-20, Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to, alin po? Teaching them to obey. Hindi lang po nagtuturo, but to obey everything that God has commanded us to do. Ano po ba yung mga everything na the Lord commanded us to do? Napakarami po nun. Tama ba? Hindi ko alam kasi kung anong pinakamahirap eh. Pero madami. Tama po ba? Pag daw sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa.
Diba? Pag binato ka ng tinapay, binato ko ng bato, batuhin mo ng tinapay. Lagyan mo na ng kape. O kadalasan gusto natin, ibatuhin kita ng tinapay, pabalik, may kasamang mainit na kape, loko ka. Diba? Pero hindi yun yung point eh. The point is what? We love. The point is that kailangan magmahal daw po tayo gaya ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Imagine ninyo, si Hudson Taylor pupunta sa isang probinsya sa China. Ang point niya is to share the gospel to these Chinese people, pero ang gagawin sa kanya ng mga Sino, papatayin siya. Diba? Pero kailangan niya pa ring mahalin itong mga taong ito. Kailangan niya pa ring i-share yung gospel sa kanila. Kasi yun yung inutos sa kanya ng Diyos. Tandaan po natin, God is faithful. Tapat po ang Diyos. He will enable us to continue doing what He has commanded us to do. Sa mga nagdi-disciple na po, mahirap, di ba? Parang hindi kayo naniniwalang mahirap mag-disciple, ah. Hindi pa ata kayo nagdi-disciple, eh. Pero minsan po, di ba, mahirap. Unang-una, problema niya, pagproblemahin mo. Tama? Pinagsabihan mo, wag gawin. Ginawa. May problema ngayon. Kuya, sakit eh. Sabi ko na sa'yo, wag mo nang oohan eh. Kaso masakit talaga eh. Diba? And all of these things, and all of these matters, the Lord asked you to obey. Ang sabi po ni Pablo, we have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do what the things He had commanded. Nakita niyo po yung passage? Si Pablo, alam niya kung anong hirap ng pagdi-disciple. Alam niya po kung anong hirap ng maging disipulo ni Kristo. Kung paano sumunod. Alam niya yung hirap. Kaya nga yung confidence niya, wala sa tao. Na kanino po yung confidence niya? Nasa Diyos. Dahil tapat po ang Diyos, siya po yung magpapalakas sa inyo, siya po yung magkukos sa inyo na sumunod. See, at the end of the day, the disciplers will just be there, reminding you. Pero the decision would always be sa inyo. Tama po ba? Hindi naman namin kayo ituturo sa mali eh. Pero minsan lang talaga, saya nga na sinabi ko nung isang beses ako nag-preach, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kaya nga, hayaan mo na ang banal na spirito ang siyang kumilos sa iyo upang magawa mong maging mabuti, upang magawa mo ang tama. Amen? In this world, doing God's will is not easy. It will bring hardships, discouragements, and suffering. Ayun nga akong kaibigan eh. Kilig na kilig siya. Kasi meron siyang kausap sa Facebook. At binibigyan siya ng oras. Oh, di ba? Kunikwento ko pa lang sa inyo na kinikilig na rin kayo eh. Di ba? Kaso, meron siya isang kaibigan ang sabi sa kanya, Kristiyano ba yan? Ang sabi niya, hindi.
Ang sabi nung kaibigan niya, bitawan mo na yan, masasaktan ka lang. Ayaw niya. Pinaabot niya pa ng kalahating taon, kilig na kilig siya. Sarap eh. Diba? Pero at the end, na-realize niya, ay, pwede pa rin, mahirap to. Ninitawan niya. Diba? Hindi madali na bitawan yung kinikilig ka. Alam ko yun. Kahit wala akong kinakikiligan ngayon. Ministry lang. Kayo, gusto niyo yun talaga, no? Alam niyo, mahirap bitawan yun eh. Kasi gusto mo siya eh. Tama ba? Pag gusto mo isang bagay, hawak-hawak mo yun. Eh, paano pag sinabi ni Lord, Lord, ay, anak, tanggalin mo yan, bitawan mo yan. Yun pa lang, bibigyan ka na ng hardship eh. Tama? So, bago ka pa mag-suffer, bago ka pa ma-discourage, bitawan mo na siya. Hayaan mo ang banal na spirito ang kumilos sa'yo. Kasi tandaan mo, tapat ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Tutulungan ka niya in difficult times and will enable you to do what Jesus commanded us to do. Sana ang hirap maging mabait, bigay mo lang siya kay Lord. Magiging mabait ka. Tama? Sabi mo sa katabi mo, magpakabait ka na. Diba? In difficult times, in hardships and suffering, remember Jesus. Remember that He commanded us to do what is good, what is right. So how can we apply this? Sabi ni Hudson Taylor sa isang mga libro niya, sa isang quote sa kanya, he said, his sufferings daw niya, became a testimony that the mission work is not sustained by human strength, but by divine grace. Ulitin ko po his suffering became a testimony that the mission work is not sustained by human strength, but by divine grace. Ang buhay daw po, ang mission daw po natin sa mundo, hindi po nagagawa dahil sa lakas natin. Tama po? Kung hindi po sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. When we look at Impact Church, in fact, may kinumpose pong kanta si Pastor Jero. Hindi ko po alam, composer na tong kaibigan ko eh. May confession po ako sa inyo, hindi ko pa siya pinapakinggan hanggang ngayon. Alam niyo po bakit? Mga 10 seconds pa lang nung kanta, gusto nang tumulo ng luha ko. Sabi ko, saka na, pag malakas na yung loob ko at hindi na ako iiyak, pag pinakinggan ko siya. Pero, mga kapatid, to see that the church is ministering to 200, almost 300 people weekly on our 10th year was never in our imagination. Sa gitna po, nung 10 taon na yun, may pandemya. Nung pandemya, sinubok kami bilang isang iglesia. May mga choices na mahirap po na dapat naming gawin bilang mga pastor. Hindi nga po talaga kaya ng tao lang ang tumitingin, ang tao lang. Gets nyo? It's all by God's grace. That when we look at the church and how it is ministering now and how it's working with 6 different outreaches and bringing the church, one of the church
in Metro Manila that has a church planting within the 5 years. Within its 5 years. Kakaiba po yun. Hindi po kami yun. Banal na Espiritu po yun. Tama po ba? Kaya anuman ang pinapagawa sa inyo ng Diyos, gawin nyo. Kahit na yan as simple as i-share mo yung gospel mo sa barkada mo. Gospel ng Diyos sa barkada mo. At alam mo na kakatuwa ka nila. Pero alam mo na pinagagawa sa iyo ni Lord yan, kapatid, gawin mo yan. Pag hindi mo ginawa yan, patay ka. Kulang. Kuha niyo po? So, remember, God commanded us to make disciples who will make disciples who will make disciples. We cannot do it by ourselves. It's by the Holy Spirit. So how can we apply this fact, these principles? Always trust the faithful God that He will empower, enable you daily to obey His commands. Bukas po, ang temptasyon ay hindi na muna ako Kristiyano kasi Lunes. Sabihin mo sa katabi mo, Lunes bukas. Christian ka pa rin ha. Di ba? Minsan kasi pag Lunes, Lunes pwede na ako magkasala. Pwede na akong mang-away. Pwede na akong mangulit. Pwede na akong umabsent. Pwede na akong mangopya. Tayo, hindi naman mangopya pag Sunday. Walang school eh. Di ba? Araw-araw daw po nating sundin. Araw-araw daw po tayong magmahal. Araw-araw daw po tayong maging katulad ni Kristo. Hindi mo kaya ng banal na Espiritu. Hindi mo kaya, tutulungan ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, tutulungan ka ni Lord. Okay? Bukas ha, Christian ka pa rin. Third and last. God is faithful. He will lead your heart to a full understanding of God's love in Christ Jesus. Sabi po dito, may the Lord direct your heart into God's love and Christ's perseverance. Sabi sa NLT, may the Lord lead your hearts into full understanding and expression of the love of God and the patient endurance that comes from Christ Jesus. Yan, the problem of evil will always be there. How can a good God let a bad thing happen to me? Naisip niyo na po ba yun? How can a good God allow sickness to come into me? How can a good God, a loving God, lead me to a situation na parang hindi ko na kaya? That's the problem of evil. And sabi naman po ng Bible, we will go through three trials, tribulations, and hardships. And ang hirap kasi nito eh. Ba't ko ba dinala dito yung sermon? Pero totoo po kasi yan eh. We cannot fully understand. Hindi po natin maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos kung hindi po natin hahayaan itong mga sufferings, despairs, problems, evil things to happen to us. Because in those situations,
find the love of God present. We find God's love full. Kuha nyo, sabihin nyo sa akin, parang siraulo to si pastor. Nahihirapan na nga ako eh. Paano ko pa maiintindihan yung gospel? Paano ko pa maiintindihan yung pag-iibig ng Diyos? Nahihirapan nga ako. Pinahihirapan ako ng Diyos na nagmamahal sa'yo. Na sinasabi mong nagmamahal sa akin, siya mismo yung nagpapahirap. Siya nga ba talaga yung nagpapahirap sa'yo? O mga desisyon na ginawa mo, kaya ka nahihirapan? See, the Lord God the Father, can easily forgive us our sins, right? Bakit niya pa inalaw yung son niya to go to the cross and die a gruesome death? Tripper din si Lord, no? Parang gusto mong sabihin ganun, no? Tripper to si Lord, eh. Pero, alam niyo po yun, dahil sa pag-ibig niya, kailangan niyang makita yung anak niya. Kailangan mo, ikaw, makita yung sacrificial love ng Diyos para sa iyo, para maintindihan mo yung pag-ibig na yun. Going back to why is it that all of these things is happening to me? Wala po akong sagot. Alam niyo bakit? Hindi ko po nakikita yung future. Gets niyo po? Si God lang yung nakakakita ng future. Kaya baka, alam niyo po yun, yung naranasan niyo na to, kaya pala gano'n nasiraan kami kasi kung nagtuloy-tuloy kami yung malalaglag sa bangin. Gets niyo yun? Now, there are times that the Lord will stop you and let you go through a difficult time in your life. Minsan masadong mahaba, minsan madali lang, iba't iba, pero isa lang yung katotohanan. Ano yung katotohanan na yon? Malalaman lang natin ang dahilan nun pag natapos na lahat. Para pala sa ikabubuti ko yun. Hindi pala yun para sa ikasasama ko. Tunay nga na mahal ako ng Diyos. Kaya ngayon yung prayer ni Paul, that we will understand the fullness of God's love. We will understand the fullness of God's love in Christ Jesus our Lord. Sabi ni Hudson Taylor, difficulties afford a platform upon which He can show Himself, and without them we could never know how tender, faithful, and almighty our God is. I don't understand why cancer is getting people. My loved ones, for that matter. Bakit maaga? Yun yung tanong ko eh. Na-realize ko yun nung yung ibang mga disciples ko is going through the same. Kaya pala, para matulungan ko silang maintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya pinaranas yun sa akin ng Diyos. Ito po yung sinasabi ni Hudson Taylor. May mga difficulties sa buhay natin na kailangan nating maranasan para ipakita ng Diyos ang kanyang kagilagilalas na pag-ibig. He's tender, faithful, He is Almighty God. Kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, kung question mo man yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi ko sasabihin
wag kang ganyan, mahal ka ni Lord. Ang sasabihin ko lang, you will know, in God's timing, in God's perfect timing, you will know His love. And that when you go through all of this, you will say, praise the Lord. Napakabuti, napakatapat ng Diyos sa akin. Amen? The world will offer you knowledge but not peace. Love but not true love. That the Lord offers. Success but not lasting fulfillment. Remember, God, in God alone, can we find peace that passeth all understanding. True love that is unconditional. And joy that is lasting forever. Kaya nga, ang sinasabi ko po sa inyo, lagi niyo pong pagkatiwalaan ang matapat na Diyos, for He will lead you to the right path for His name's sake. Hindi niya po kayo pababayaan. Mahal po kayo ng Diyos. Anak kayo ng Diyos. Tama? Hindi niya po kayo iiwan. Hindi niya po hahayaan na yung maling desisyon mo forever mali. He will give you a chance to redeem yourself and to make a choice again to do what is right. Kuha niyo po yun. Kaya nga, pagkatiwalaan mo lang siya. Let me end with si Hudson Taylor po. Faithfully ended the mission in China na early 1900s. Nagkasakit na siya. Binigay niya na dun sa nagrebelde sa kanya yung mission. And on June 3, 1905, at the age of 73, Hudson passed away in Hunan province of China, where he spent much of his work. At the time of his passing, China Inland Mission had grown to include 205 mission stations, over 800 missionaries, and more than 125,000 Christians. Bilyon ng mga sino, pero may mga naniwala sa Kanya. May mga naniwala sa Panginoong Jesus dahil hinayaan, inalay ni Hudson Taylor ang kanyang buhay, gaano man ka-difficult ito. His burial in China symbolizes his lifelong identification with the people he served. Taylor's ending was not marked by a dramatic event, but a quiet faithfulness. Gusto ko po yung term na yun. Walang drama. Pero, tapat siyang nagpatuloy at nagsilbi sa Diyos. Because at the end of the day, in everything that we do, faithful si Lord. Tama? The end of life, it's all by God's grace. It's all by the grace of this faithful God. The faithful God we serve, the faithful God who loves us so much. The end of the day, it's all by His grace. At the end of the day, everything for His glory alone. All the hardships that we went through, lahat ng hirap na pinagdaanan natin, lahat ng tulong na binigay sa atin ng Diyos, hindi po ikaw, kung hindi po ang banal na Panginoon, ang siya pong gumawa through you. And at the end, He deserves all the glory, all the praise, for He is worthy. Amen? So kapatid, I don't know where you are.
But what I know is that we serve a faithful God. We have a loving Father who will help us through. We have a loving Savior who paid everything for our sake. Every first Sunday of the month, we remember the Lord's incarnation. Jesus Christ decided to be like us, to save us from sin, to save us from hell. Literal. He died after suffering. He died. Some people thought he will remain dead. Hindi. On the third day, he rose again. The only Lord, the only God in this world who rose again from the dead, whom we worship now. After 40 days, he went up to heaven, ascended to heaven, and he promised to come back once more. He will come back, not for everyone, but for those ones who believed in him as their personal Lord and Savior. There's nothing magical about what we are going to do. It would not save you. Your faith, yung iyo pong pananampalataya sa Diyos, yun lang po ang magpapaligtas sa inyo. Hindi po itong gagawin natin. Simbolo lang po ito ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Inaalala lang po natin na mahal tayo ng Diyos. Siya po ay naging tao katulad natin na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nabuhay na muli, muling babalik para sa atin. That's what we are remembering. As the praise team will sing a hymn, yung elements po ipamimigay ng mga leaders at mga pastors natin. Hawakan po natin ito at ng maigi, ng may respeto. Habang hawak-hawak niyo po ito, ang hinihiling ko po, kayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Lahat po ay iniimbitahan na mag-partake. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay invited to this banquet, to this celebration. Let's all pray. Father, thank you for the love of God, of Christ. Thank you for your love and your faithfulness. Thank you that from the time men were created, you promised that you will save us. And we thank you that it was you, it was Jesus Christ who saved us from sin. And Lord, as we remember your coming, your suffering, your death on the cross, and your resurrection, as we remember this, help us to continually love you. Help us to continually be amazed at your love. Show your faithfulness to us and help us to show our faithfulness to you as well. Bless us, bless the elements, bless us as we remember all of these things. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Was my cross you bore,
so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, yes, you are, Lord. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's all rise.
For what I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. After he had given thanks, he broke it. He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ together. In the same way, after the supper, he took the cup. After he had given thanks, he said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ together. For whenever we eat of the bread and drink of the cup, we proclaim the Lord's death until He comes again. Let's pray. Lord, we thank you for your faithfulness. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay na dakila ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami hahayaang mapasama. Tutulungan mo kami sa bawat problema, bawat trial, bawat bagay na aming kakaharapin sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat dahil tapat ka. At hindi mo kami pababayaan. Sa pagharap po namin sa darating na linggo, Panginoon, dalangin ko na Ikaw ang magbigay sa amin ng lakas. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng katalinuhan. Ikaw, Panginoon, ang magpalakas sa amin na sundin at gawin ang nararapat naming gawin. Sundin ang mga utos mo. Patuloy na magmahal, patuloy na magbigay, patuloy na hayaan kang mapapurihan sa aming mga buhay. Lord, I pray for students as they continue, Lord, to do the last mile, Lord, sa kanilang school year. May your blessings be upon them. You give them wisdom as they do all their performances, as they review for exams. May your blessings be upon them. We pray for the teachers as well. May you give them patience. May you give them strength to finish all the requirements also from them. Lord, we also pray for parents who are wondering paano nila papaaralin next school year ang kanilang anak. Who are tired to, in their own companies, in their own work, mga magulang na hindi alam, Panginoon, kung saan kukunin ng pangkain. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo sila ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, bigyan mo sila ng lakas na nagmumula sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, na ipakita mo ang iyong katapatan sa kanila sa araw-araw ng kanilang buhay. At kung ano man po ang mga problema nila, dalangin ko na patuloy mo silang kalingain, patuloy mo silang mahalin, patuloy mo silang yakapin, patuloy mong ipakita sa kanila, sa bawat isa sa amin na naririto ngayon, na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming matapat at mapagmahal na Ama, at hindi kami papabayaan kailanman. We thank you, Father, because you are good and your love endures forever. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. For the Lord who promised is faithful. He will do it for Him. To Him be the glory both now and forevermore. Amen and amen. Their praise rise high.
place. For our King stands over the grave. Let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. Ooh, let praise rise high in this place. For our King stands over the grave. He is Jesus, nothing and no one can there's nothing as strong as our God is. Our God is alive. He is risen. Now that we're walking in freedom, there's nothing as strong as our Jesus. Our God is alive.